paborito mong sorbetes? Strawberry, vanilla, ube, chocolate? Paano kung sabihin ko sa inyo na pwede rin palang maging flavor ng sorbetes ang mga paborito ninyong ulam? Bulalo, kaldereta, pati pasta? Titikim ka pa ba? Ako, game ako. Tara! Years nang gumagawa ng sorbete si Mang Romel. Bukod sa best-seller flavors na gabi at mantikado, may isa pa raw siyang specialty, ang kaldereta sorbetes. Anong tawag niyo sa flavor na to? Kaldereta. Kaldereta. Kaldereta flavored ice cream. Kaldereta flavored sorbetes. Okay, kasi nga naman may carrots, may patatas, tapos may pinakuloang sabaw ng baka. Kulang na lang tomato sauce, kaldereta na. Okay, sige po, gawin po natin. Kasaba pa Kasaba, flour. Imbes na butter o mantikilya, sebo ng baka ang ginamit para sa kaldereta flavored sorbetes ni Mang Romel. Halo lang ng halo. Pero parang tunaw na ice cream po siya, kuya. Hindi ho, dyan titigas na siya riyan. Titigas na siya unti-unti dito. Ah. Matapos mahalo ang lahat ng sangkap sa sorbetes mixture, idadagdag na ang carrots at patatas. Patatas. Patatas muna. Okay. Okay. Sunod na Pati rin. na rin yung carrots. Okay. Tapos hahaluin na. Kasi haluin lang ng ganyan. Paano nyo naman na-discover na pwedeng maging pang-flavor ang carrots at saka patatas? Kasi yung mga bata, alang hilig magkakain ng gulay. Lalo na yung anak ng bunso, alang hilig magkakain ng kuhan. Eh, sinubukan kong Ihalo ang mga gulay na yan. mga gulay. Ngayon, napilitan siyang kumain. Nung una, hindi niya alam na carrot yan at saka Oo. patatas. Oo. So, ngayon, nagustuhan nila. Di nakakain na rin sila ng Na gulay. Ng gulay. Eh, gumawa na rin po kayo ng okra flavor. O kaya, alam ko na, chop suey flavored ice cream. Pagkatapos ng 3 oras, ating husgahan ang kaldereta sorbetes. So medyo weirdo sa akin itong kaldereta flavored sorbetes. Pero sige, go! Tikman natin. Alam ko, kaldereta, ulam yun eh. Hindi ko alam paano magiging ice cream. Pero ayun, nakikita ko pa yung mga carrots. Caldereta flavored sorbetes. Tikman natin. Ang sarap! Hindi ko ma-describe yung lasa, pero ang linamnam niya. Malinamnam siya, tapos it's surprising na pwede pa lang maging ice cream or sorbetes ang carrots. Parang siyang vanilla ice cream, pero may iba siyang texture. Parang mas rough yung texture niya. Siguro dahil nga doon sa patatas at saka sa carrots. Masarap! At malinamnam ang lasa. Dahil meron ding katas ng mga kanyan, sabaw ng buto-buto ng baka. Masarap siya. Sarap na, masustansya pa dahil lalo na Masarap sa na kwan. masustansya pa. Sorbetes na may gulay at baka, kaldereta. Tuwing magagawi ka naman daw sa probinsya ng Batangas, isang pagkain ang hindi mo dapat mamiss. Ang mainit at malinamnam na sabaw ng bulalo. At dahil nga paborito nila ang bulalo, hindi na nakapagtataka na inihahalo na rin ito sa sorbetes. Tulad din ng karaniwang sorbetes ang mga sangkap ng bulalo sorbetes, gata, kasama starch, powdered milk, sugar at condensed milk.
Pero mas pinasarap at pinakrema ito ng Batangas kaldo o sabaw ng bulalo. Tapos po yung kasaba, haluin pa natin sa tubig para pagbuhos po ng ating pinakuluang sabaw ng bulalo ay maging pino siya, hindi siya magbuo-buo o dry. Kinakailangang tama raw ang puwersa sa paghalo at paghagod ng sorbetes mixture. Diyan po malalaman ang masarap na ice cream kung malapot ang pinagsama-samang sangkap ng paggawa ng bulalo ice cream. Hindi po kinakailangan lusaw. Pagkatapos mahalo ang lahat ng sangkap, palalamigin at pakukunatin na ang mixture. At ilalagay na po natin ang ating imimix na gagawin nating ice cream. Yan. Papasok naman natin siya dito. Sige po, papasok natin siyang ganyan. So, ikutin po natin siya ng konti. Okay? Tapos, lalagyan po natin siya ng yelo. Kumpara sa ice cream maker, mas matrabaho ang paggawa ng sorbetes sa garapinyerang gawa ni Mang Chris. Habang umiikot ang garapinyera, nagtatadtad pa siya ng yelo na inilalagay sa gilid nito. Kailangan po natin siyang medyo humina ng konti ang makina. Doon po natin malalaman na malapit na siyang maging ice cream. Inaabot daw ng 20 minuto bago maluto ng maigi ang sorbetes mixture. Pagkalipas ng 2 oras, pwede nang mag-chill at tikman ang bulalo sorbetes. Hindi raw naging madali para kay Mang Chris ang pagkuha sa tamang timpla ng bulalo sorbetes. Nung una po, sala siya, hindi siya maanggo siya. Tapos padalawa, ganun pa rin po. Tapos sa patatlo, medyo naanuhan ko na medyo nakukuha ko na ang tamang timpla niya, lasa siyang karne. Tapos bigay ko ulit sa kapitbahay namin. Tapos po doon sa paapat, doon ko po nakuha ang tamang timpla ng bulalo ice cream. Isa pa sa mga imbensyon ng Batanggenyong si Mang Chris, ang macaroni sorbetes. At aksidente lang daw niyang nadiskubre ang flavor na ito. Ang mga na-overcook na macaroni mula sa handaan, tinadtad niya ng pinong-pino at isinahog sa kanyang sorbetes mixture. And the rest is history. Una, bunga ito ng Pinoy ingenuity and creativity. Tapos pangalawa, natutuwa ako na yung ginagamit ng mga flavors ng mga sorbetero, mga flavors na Pinoy. Sino ba naman makakaisip na pwede palang gawing flavor ng ice cream o flavor ng sorbetes ang gabi, bulalo, pasta, kaldereta, pati latik, di ba? So, pakiramdam ko Pinoy lang ang makakaisip nun. Trabahador lang noon sa isang pagawaan ng sorbetes si Mang Chris, pero kinailangan niyang kumita ng mas malaki kaya naisip niyang magsarili. Doon niya po ako nagmula sa isang cooler at karito ng bote na arkila pa ako noon. Ngayon, nakaatika ako ng isang kariton, stainless siya, hanggang sa yun ang pinag-umpisahan ko ng paghahanap buhay ng ice cream. Dahil sa kanyang bulalo at macaroni sorbetes, nasuportahan niya ang pag-aaral ng kanyang 3 anak. Nakapagpundar na rin siya ng tricycle na pang-deliver. At kung dati sa barong-barong lang siya nakatira, ngayon, sementado na ang bahay nila. Hindi na po ako nakakapagtinda, by order, dumarating na lang sila, may mga tawag. Halos nga, sir, may araw na hindi namin kayanin ang order sa dami. Pero hindi naman, sir, kami yung order ay hindi na kayang gawin. Ginagawan ko po, sir, ng paraan na yung mga tawag na yan ay mabigyan ko lahat.